Tuwing sinisimula natin ang bagong taon, ipinagdiriwang din natin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Mary, Mother of God. At ang pandaigdigang araw ng panalangin para sa kapayapaan. International Prayer for Peace. Sinasalubong natin ang bagong taon, kasama palagi si Maria at nanalangin tayo na maghari ang kapayapaan sa buong mundo. Sabi ni Pope Francis sa kanyang mensahe, "Peace is like a delicate flower struggling to blossom in the garden of violence." Kung minsan parang mahirap makita at maranasan ang kapayapaan. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo tumitigil sa pagdarasal para sa pagkakaroon ng tunay na kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan na dapat naghahari sa ating puso at binabahagi natin sa iba. Makahulugan para sa atin ang pagdiriwang ng dakilang kapistahang ito ni Inang Maria, Ina ng Diyos, Mary, Mother of God, sa unang araw ng taon, in the first day of the year. Sinasamahan niya tayo sa pagsisimula ng panibagong taon na puno ng biyaya, kasama na ang mga takot, pangamba, pangarap at mga hadikain. Nakikita tayo na sa makainang pagmamahal sa atin ni Maria sa buong taon, kaya ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang ating mga sarili. Tuwing dakilang kapistahan ni Mary, Mother of God, pinagninilayan natin ang pangyayari kung saan dumalaw ang mga pastol sa Bethlehem at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Ang simpleng tagbong ito ay nagbibigay sa atin ng mahalagang aral sa pasisimula ng bagong taon na ito. Una, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at ang pakay nila ay si Jesus. Hindi na sila nagtumpik-tumpik pa. Walang nakapigil sa kanila na hanapin si Jesus sa Bethlehem, ang bahay ng tinapay, at doon nila natagpuan si Jesus, ang tinapay ng buhay. Sa simula ng bagong taon, magandang magmadali tayo sa paghahanap kay Jesus sa kanya-kanya nating Bethlehem para makita si Jesus. Si Jesus ang pangunahing prioridad natin sa simula ng taon at sa buong buhay natin, sa buong taon. Baka ang Bethlehem natin ay ang tahanan natin na magbibigay sa atin ng tinapay, ng pag-asa at inspirasyon. Baka ang Bethlehem natin ay ang komunidad natin na magpapakain sa atin ng lakas loob. Siyempre, Bethlehem din ang bawat pagdiriwang ng Eucharistia, kung saan tinatanggap natin si Jesus na pagkain ng kaluluwa natin. Sana ang buong taon natin ay maging Bethlehem experience. Isang karanasan ng paghahanap at pagtagpo natin, an encounter with Christ sa lahat ng pangyayari sa buhay natin. At ikalawa, natanim sa isip ni Maria ang sinabi ng mga apostol at pinagnilayan niya ang mga iyon. Sa simula ng taon, magandang maglaan tayo ng panahon para manahimik at magnilay sa mga bagay, tao, pangyayari na dumating sa buhay natin. Sa taong ito at sikapin nating tignan kung nasaan ang Diyos sa mga iyon at kung ano ang sinasabi sa atin ng Diyos sa mga iyon. Tahimik rin nating ipagdasal at pagnilayan ang mga pangarap natin sa taong 2025 at ipagkatiwala natin sa Diyos ang mga takot at pangamba natin o anumang naiisip at nararamdaman natin sa taong 2025. Sabi ng isang manunulat, every ending is a new beginning. Every ending is a new beginning. Through the grace of God, we can always start again. Nililingon natin ng may pasasalamat ang taong 2024. At sinisimula natin 2025. Taglay ang matibay na pananampalataya, pananalig sa Diyos. Simulan natin ang taong katulad ng mga pastol na nagmamadali sa paghahanap kay Jesus sa sabsaban. At katulad ni Maria
na pinagninalayan ang lahat sa kanyang mga puso. Every ending is a new beginning. Through the grace of God, we can start again.